Everyone, I'm Pata Niculo Miguel from City Global College, 4th year BS Criminology. I'm going to discuss the Article 3 of BOR, Section 1 to Section 22. Section 1. Right to life, liberty, and property. Guarantees that no person shall be deprived of life, liberty, or property without due process of law, nor shall any person be denied the equal protection of the laws. Hindi dapat alisan ng buhay kalayaan o ari-arian ang sinumang tao na ng hindi kaparaanan ng batas ni pagkaitan ng sinumang tao ng pantay na pangalaga ng batas. Section 2. Right against unreasonable searches and seizures. Protects individuals from arbitrary intrusion by the government requiring a warrant based on probable cause for any search or seizure. Ang karapatan ng mga taong bayan na magkakaroon ng kapanatagan sa kanilang sarili, pamamahay, papeles at mga bagay-bagay laban sa hindi makatwirang paghalughog o pagsamsam sa anumang layunin ay hindi dapat labagin at hindi dapat maglagda ng waran sa paghalughog o waran sa pagdakip maliban kung may malinaw na dahilan na personal na pagpapasya ng hukom matapos masiyasat ang may habla at ang mga testigong maihaharap niya sa ilalim ng panunumpa o patotoo at tiyakang tinutukoy ang lugar na halugugin at mga taong darakpin o mga bagay na sasamsamin. Section 3. Right to privacy of communication and correspondence. Ensures the privacy of communication and correspondence which shall be inviolable except upon lawful order of the court or when public safety or order requires otherwise. Hindi dapat labagin ng pagiging lihim na komunikasyon at korespondensya maliban sa legal na utos ng hukuman o kapag hinihingi ng naiibang kaligtasan o kaayusan ng bayan ayon sa itinakda ng batas. Hindi dapat tanggapin para sa anumang layunin sa alinmang hakbangin sa paglilitis na ang anumang ebidensya na nakuha ng labag dito o sa sinusundang seksyon. Section 4. Freedom of speech, expression, and the press. Guarantees the freedom of speech, expression, and the press as well as the right to assemble and petition the government for redress of grievances. Hindi dapat mapagtibay ng batas na nagbabawas sa kalayaan sa pananalita, pagpapahayag at pamamahayagan o sa karapatan ng taong bayan na mapayapang magkatipon at magpetisyon sa pamahalaan upang ilahad ang kanilang mga karaingan. Section 5. Freedom of religion. Asserts that no law shall be made respecting an establishment of religion or prohibiting the free exercise thereof. Hindi dapat magbalangkas ng batas para sa pagtatatag ng relihiyon o nagbabawal sa malayang pagsasagamit nito. Dapat ipahintulot magpakailanman ang malayang pagsasagamit at pagtatamasa ng pagpapahayag ng relihiyon at pagsamba ng walang pagtatanggi o pamimili. Hindi dapat kailanganin ang pagsusulit pangrelihiyon sa pagsasagamit ng karapatang sibil o pampolitika. Section 6. Liberty of abode and the right to travel. Grants the right to choose one's residence and the freedom to travel which shall not be impaired except upon lawful order of the court. Ang kalayaan sa paninirahan at pagbabago nito sa loob ng limitasyong itinakda ng batas ay hindi dapat hadlangan maliban sa legal na utos ng hukuman.
Section 7. Right to information. Affirms the right of the people to information on matters of public concern. Dapat kilalanin ng karapatan ng mga taong bayan sa impormasyon hinggil sa mga bagay na may kinalaman sa tanan. Section 8. Right to form associations. Recognizes the right of the people to form unions, associations, or societies for purposes not contrary to law. Dapat kilalanin ng karapatan ng mga taong bayan na magtatag ng mga unyon, asosasyon o kapisanan sa mga layuning hindi labag sa batas. Section 9. Right to just compensation. States that private property shall be taken for public use without just compensation. Hindi dapat kunin ang pribadong ari-arian para sa gamit pambayan ng walang makatarunang kabayaran. Section 10. Non-impairment of contracts prohibited. Non-impairment of contracts prohibits the passage of laws that impair the obligation of contracts. Hindi dapat magpatibay ng batas na nasisira sa pananagutan ng mga kontrata. Section 11. Pre-access to courts. Ensure pre-access to the courts and quasi-judicial bodies and advocate legal assistance. Hindi dapat hadlangan ng malayang pagdulog sa mga hukuman at sa mga kalupunang panghukuman at dapat magkaloob sa sinuman ng sapat na tulong pambatas. Section 12. Right of a person under custodial investigation. Provides rights to any person under investigation for the commission of an offense, including the right to remain silent and to have competent and independent counsel. Ang sino mang taong sinisiyasat dahil sa paggawa ng isang paglabag ay dapat magkaroon ng karapatang magsalawang kibo, magkaroon ng abogado na may sapat na kakayahan at malaya na pili niya. Section 13. Right to bail. States that all persons except those charged with offenses punishable by reclusion perpetua when evidence of guilt is strong shall be bailable by sufficient sureties and excessive bail shall not required. Ang lahat ng tao maliban sa mga nahahabla sa mga paglabag na pinarurusahan ng reclusion perpetua, kapag malakas ang ebidensya ng pagkakasala ay dapat magkaroon ng piyansa sa pamagitan sapat na mga garantiya at hindi dapat kailangan labis na piyansa. Section 14. Rights of the accused. Guarantees the rights of the accused in criminal prosecutions, including the right to be presumed innocent until proven otherwise, to be heard by himself and counsel, to be informed of the nature and the cause of the accusation against him, to have a speedy, impartial, and public trial, to meet the witnesses face to face, and to have compulsory process to secure the attendance of witnesses and the production of evidence in his behalf. Sa lahat ng mga pag-uusig kriminal, ang nasasakdal ay dapat ituring na walang sala hanggat hindi napapatunayang nagkasala at dapat magkaroon ng karapatang marinig at sa pamagitan ng kanyang sarili at ng abogado upang ipaalam sa kanya ang likas at sanhi ng akusasyon laban sa kanya upang magkaroon ng mabilis, walang kinikiling at pampublikong paglilitis upang harapin ng mga saksi ng harapan at magkaroon ng sapilitang proseso upang matiyak ang pagdalo ng mga saksi at paggawa ng ebidensya sa kanyang ngalan. Section 15. Writ of habeas corpus. The privilege of the writ of habeas corpus shall not be suspended except in cases of
invasion, or rebellion when the public safety requires it. Hindi dapat suspindihin ang pribihelyo ng writ of habeas corpus maliban sa mga kaso sa pagsalakay o rebellion kapag kinakailangan ito ng kaligtasan ng publiko. Section 16, Right to speedy disposition of cases. All persons shall have the right to speedy disposition of their cases before all judicial, quasi-judicial, or administrative bodies. Ang lahat ng tao ay dapat magkaroon ng karapatan sa malinis na paglilitis ng kanilang mga kaso sa harap ng lahat ng mga panghukuman, malapanghukuman o administratibong mga katawan. Section 17. Right against self-incrimination. No person shall be compelled to be a witness against himself. Walang sino man ang dapat pilitin na maging saksi laban sa kanyang sarili. Right to political beliefs. No shall be detained solely by reason of his political beliefs and aspirations. Walang sino man ang dapat ikulong lamang dahil sa kanyang mga paniniwala at adhiyakin sa politika. Section 19. Prohibition against cruel and unusual punishment. Excessive fine shall not be imposed, nor cruel, degrading, or inhuman punishment inflicted. Hindi dapat ipataw ang labis na multa ni ang malupit, nakakababa o hindi makataong parusa. Section 20. An imprisonment for debt, no shall be imprisoned for debt or non-payment of a poll tax. Walang sino man na dapat ikulong dahil sa utang o hindi pagbayad ng buwis sa balota. Section 21. Right against double jeopardy. No person shall be twice put in jeopardy of punishment for the same offense. Walang sino man ang dapat dalawang beses na ilagay sa panganib ng parusa para sa parehong paglabag. Section 22. Last section. Ex post facto law and bill of attainder. No ex post facto law or bill of attainder shall be enacted. Walang dapat ipatupad na batas na ex post facto o bill of attainder. Yun lamang po. Salamat.